Dagdingding ang Quezon Memorial Circle ng pailawan ng makukulay na fireworks display sa pagsalubong po sa 2024. Ilang pamilya sinalubong ang bagong taon sa Quezon Memorial Circle. At may unang balita si Bam Alegre. Jam-pack ang open grounds ng Quezon Memorial Circle ng mga nagtipon para salubungin ng 2024. Tila walang mapaglagyan ng excitement ng lahat habang binibilang ang mga minuto bago maghating gabi. Hanggang ilang segundo na lang. 5, 4, 3, 2, 1! Sumaboy rin sa kalangitan ng iba't ibang kulay mula sa fireworks display ng Quezon City. Ang mag-anak ni Neng Celis mula Project 8 dito sinalubong ang bagong taon. Kesa naman nandun kami sa kalye tapos may paputok, at least dito safe po kami. Machi-machi naman ang OOTD ng pamilya ni Malika Orquero. Sinubukan nilang maiba naman ang New Year salubong kaysa mag-medianoche sa bahay. More welcome dito. At saka maganda para sa kids talaga. Mas lalo na yung event na to. Color coordinated din ang nagpa-specialize pang paggawa ng t-shirt ang magkakapit-bahay na ito sa Nia Road. Ang nakasulat sa kanilang t-shirt, Kalye for Nia. Yan daw ang pangalan ng grupo nila sa street party. Tradisyon na namin ito eh. Taon-taon namin ginagawa ito. Iwas paputok. Katuwaan lang, di ba? At para iwas disgrasya sa mga paputok, mga silinyador na lang ng mga motorsiklo ang binobomba para lumikha ng ingay. Mas safe yung motor, sir, kasi pagpaputok, baka maputol yung daliri. Baka ganyan na lang yan, oh. Sir. Mas safe to, sir! Saan man ang selebrasyon ng bagong taon, mapaparke o kalye, ang mga nagdiwang na safety ang inuna, piyadong buong araw ng January 1, may celebration pa. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ang New Year's resolution ng gobyerno ngayong 2024. Ang New Year's resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang maggawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Let us not forget that Sa pagsalubong sa bagong taon, ibinida ng Pangulo sa kanyang video message ang ilang proyekto sa agrikultura, edukasyon at tulong sa mahihirap na nakumpleto noong 2023. Sa isa pang pahayag, nanawagan din ng Pangulo sa lahat ng Pilipino na tumulong sa pagtataguyod sa kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pagbati naman ni Vice President Sara Duterte, nais daw niya magkaroon ng bagong pag-asa, lakas at determinasyon na magsumikap at magkaisa ang bawat Pilipino. Nagbago man ang taon, pareho pa rin daw ang kanyang hangarin na maging mapayapa at maginhawa ang bawat pamilyang Pilipino. Sa halip na sa kanilang tahanan, sa ospital nagbagong taon ang ilan nating kababayan. Katulad na lang sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, kung saan din na lang ilang nasabugan ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Marami sa mga nasabugan, mga minor de edad. May unang balita live si Nico Wahe. Nico. Ivan, magandang umaga. Sunod-sunod nga yung pagdating dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center kagabi ng mga nasabugan ng paputok dahil sa pagsalubong sa bagong taon. Matapos ang putukan kagabi sa pagsalubong ng 2024, kanya-kanyang sugod naman sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center ang ilang mga nadisgrasya ng paputok. Marami ay mga minor de edad. Ang 15 anyos na lalaking ito sa mukha na dali ng kwitis na hindi naman daw siyang nagsindi at gumamit. Kwento niya, isang lasing na kapitbahay ang nagsindi. Gagakay po kasing. Tapos, ginano niya po. Bababa po yung ipad dito po tumama sa akin. Si Marlon naman pinoproblema ang 10 taong gulang na anak na nasabugan ng plapla. Pinulot lang daw ito ng kanyang anak at sa kamay nito sumabog. Duro po yung daliri eh. Operahan daw po kaya i-admit po dyan sa may Jose Reyes. Karamihan sa mga klase ng paputok na nakadisgrasya sa mga pasyente ay 5-star at triangulo, plapla, whistle bomb, baby rocket, kwitis at piccolo. Bukod sa mga naputukan, may iba na na-ospital matapos madisgrasya dahil sa kalasingan.
Ivan, as of 6 a.m., this is unofficial at base pa lang dun sa blatter ng mga security guard dito sa Emergency Service Complex ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center ay aabot na sa 67 ang mga nasabugan ng paputok o yung mga naging biktima ng paputok dahil sa pagsalubong sa bagong taon. Ivan, noong nakaraang taon, nandito rin tayo at sa mga ganitong oras, kung pagbabasihan yung mga numero ay mas marami na yung mga nasabugan ngayong taong ito na pagsalubong sa 2024. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. May mga taga Bacolod City na nagbagong taon din sa ospital matapos masugatan sa paputok. Ang iba naman nakisaya sa New Year countdown ng lokal na pamahalaan. May unang balita si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Adrian, Happy New Year! Yes, Susan, Happy New Year. Mga kapuso, Happy New Year mula rito sa City of Smiles, Bacolod City. Naging kakaiba nga ang salubong ng ilang Bacolenyo sa Bacolod City ngayong bagong taon 2024 dahil wala sila sa kanilang mga bahay. Pero mga kapuso, may iba namang naging malungkot ang New Year matapos nagtamo ng sugat mula sa paputok. Mga puso, imbes na sa bahay, pinili ng ilang Bacolod noon at nagrense na dito sa Bacolod City Government Center grounds magdiwang ng bagong taon para daw masaksihan ang granding New Year's countdown at fireworks presentation. Pagkatapos ng mahigit 3 oras na paghihintay, nasilayan na ng mga bisita ang fireworks. Para na ring nasa bahay ang feels ng mga magbabarkada at magpapamilyang dumalo dahil may baon na pagkain ang mga ito at dito na nagpiknik. Nang tumunog ng banda, sabay-sabay na silang nagsayawan. Ready na raw para sa New Year at New Life sa 2024. Si Aris, mga kapuso, hindi mawawala raw ang hugot sa 2024 goals nito. Good health din ang wish ng pamilyang Kiko na first time na nag-New Year sa labas ng bahay. Samantala mga kapuso, kung happy ang New Year ng ilan, mayroon namang 4 na mga pasyente na naging malungkot na nagdiwang ng bagong taon dito sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City dahil nagtamo ng sugat mula sa paputok. Ayon mga kapuso sa Department of Orthopedics and Traumatology, sa 4, 3 nagtamo ng sugat sa likod dahil natamaan ng paputok. Pagkatapos gamutin, nagpahinga ang mga ito at pinayagan na ding umuwi. Maliban sa 4, may isa na naunang isinugod sa nasabing ospital ng nakarang Biyernes dahil din sa fireworks-related injury. Narito ang pahayag ng doktor na gumamot sa mga naputukan at ang New Year goals ng ilan nating mga puso dito sa City of Smiles. We are able to send them home in Sigida after treating them. Okay, so pero may isa nga medyo severely injured. We have to bring the patient to the operating room now. Kay do wala na may bilin siya kamot. So amputation gini siya ang tupasin eh. Oh na paniwang. Yeah, diet para healthy for 2024. Kabay pa nga we will be all healthy and safe and happy this year. Diet sa 2024. Baka puso sa ngayon, inaasahan pang madadagdagan ang numero ng fireworks-related injury dahil karamihan daw sa mga nagtatamo ng sugat ay mga batang namumulot pa din at namumulot naman na gamit ng mga paputok. Kaya naman mga puso panawagan ng mga doktor dito sa Regional Hospital sa mga magulang, mahigpit na bantayan ng mga anak upang makaiwas sa disgrasya. Susan, Happy New Year! Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Happy New Year din sa iyo. May mga naputukan din sa pagsalubong sa bagong taon sa Pangasinan. May mga nalapnos ang balat, nagtamo ng eye injury at may naputulan ng bahagi ng katawan. Live mula sa Dagupan, may unang balita si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Ivan, masayang ipinagdiwang ng mga Dagupeño ang pagpasok ng 2024. Buhay na buhay pa rin ang mga tradisyon at mga pampaswerte. Pero sa kabila ng kasiyahan, mailan pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakaligtas na maputukan. Sa Barangay Tapuak, puno ng kasiyahan ang New Year party ng mga chikiting at ng mga young at heart. Hindi nagpapigil sa sack race kahit na muntik ng madapa at in-enjoy ang iba pang palaro. Sama-samang pinagsaluhan ng bawat pamilya ang inihandang Media Noche. Hindi rin kinaligtaan ng tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon gaya ng paghahanda ng mga bilog na prutas.
May mga prosperity bowl din na inihanda. Pampaswerte raw ito para tuloy-tuloy ang pasok ng biyaya sa bagong taon. Pero sa kabila ng paalala ng otoridad na iwasan ang paggamit ng paputok, may mga biktima pa rin ng fireworks-related incident. Dito sa may Region 1 Medical Center sa Dagupan City, umabot na sa 10 ang biktima ng paputok mula yan December 20 hanggang December 31, 2023. Hindi pa kasama sa bilang ang mga posibleng biktima pa ng paputok ngayong January 1. Sa tala naman ng Center for Health Development Ilocos, umabot na sa 39 biktima ng paputok sa buong rehiyon. Pinakamarami sa Pangasinan na pumalo sa 29 na kaso. Kabilang na dyan ang 10 taong gulang na batang lalaki mula Barangay Leet, Santa Barbara na naputukan ng kwitis. Ayon sa kanyang ina, pinulot ng biktima ang paputok hanggang sa bigla itong sumabog. Nagtama ang biktima ng mga sugat sa katawan. 6 naman ang fireworks-related incident sa lalawigan ng La Union, 3 sa Ilocos Sur, habang 1 kaso sa Ilocos Norte. Iban sa mga biktima ng paputok dito sa Region 1, 4 ang nagtamo ng eye injury habang 3 ang kinailangan na putulan ng bahagi ng katawan na naputukan. Samantala ayon naman sa Dagupan City Police, generally peaceful ang pagsalubong ng bagong taon sa buong lungsod. At yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Happy New Year mga kapuso. Happy New Year sa iyo, Ivan. Balik sa Ivan. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Russell Simorion ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Kung ang iba, paingayan ng trip sa pagsalubong sa 2024, ang iba naman chill-chill lang. Gaya ng mga nagpicnic sa Luneta sa Maynila. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene! Happy New Year, Susan! Libo-libo ang dumagsa dito sa Rizal Park o sa Luneta kagabi para salubungin ng 2024. Ngayong umaga naman marami at parami pa ng parami ang mga dumarating para i-extend ang selebrasyon, mag-bonding kasama ang pamilya, mamasyal at mag-ehersisyo. Dumagsa rito sa Rizal Park ang mga sasalubong sa 2024. Bawat sulok ng Luneta, punong-puno ng mga tao, pami-pamilya, magkakaibigan, pati mga nagkakaibigan. Kanya-kanyang latag sila sa mga damuhan. May mga baong pagkain na pagsasaluhan sa medianoche. Ang pamilya ni Hadia na taga Pasig City, dito piniling salubungin ng 2024. Gusto raw kasi nila ng mas mapayapang pagdiriwang. Iwas lang din sa ingay at saka yung sa mga naglalasing. Kasi sa amin, mayat-maya kinakatok kami. Kaya mas pinili na lang namin dito. Ang pamilya naman ni Rina, gusto raw maiba naman ang pagsalubong nila sa New Year. Dati naman, nasa bahay lang tayo nung pandemic. So para maranasan ng mga pamangkin ko, mga anak ko na dito mag-New Year. Aliw na aliw ang mga tao sa makulay na dancing fountain sa Rizal Park. Mayroon ding New Year countdown concert. Sa gitna ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon, may ilan na inalala rin ang mga napagdaan ng pagsubok noong 2023. Para kasi kay June, hindi masyadong maganda ang nagdaang taon. Masalimuot, ma'am, 2023 ko eh. Bakit? Ayun po, ang dami pong pinagdaan ng hirap eh. Adyan yung pandemic, nadyan yung pagtaas ng presyo. Yung kahirapan po, ramdam. Pero itong mga pagsubok daw ang nagpatibay sa kanya. Gaya ni Falhani na ipinagpapasalamat ang mga babauning aral. Marami akong pinagdaanan na kakaibang hirap. Pero ngayon, yung kalooban ko ngayong taon na darating ngayon, mas mabuti na yung pakiramdam ko. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya naman sa pagpasok ng bagong taon, nakalista na raw ang mga New Year's resolution ni Juliet para masigurong magiging maganda ang kanyang 2024. Magsipag sa trabaho para makaahon sa hirap, tsaka maging malusog at walang sakit. Mag-exercise po, tsaka konting diet sa pagkain.
Susan, katulad ng nakikita nyo, kanya-kanyang ganap yung mga tao rito. May namamasyal, may nag-exercise, may naglalaro, bonding kasama yung pamilya, at may nagsasalo-salo ng agahan. Ang maganda rito, hindi nag-iwan ng bakas yung dagsa ng mga tao dahil malinis at walang kalat. Isang magandang senyales na magiging maganda at maaliwalas ang 2024 at ang pasok ng taon para sa ating lahat. Happy New Year po mga kapuso! Ako si Darlene Cay mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Kasabay ng pagpasok ng bagong taon, isang bagong buhay ang isinilang sa mundo. Kilala natin siya sa simbolo rin daw ng bagong pag-asa para sa kanyang mga magulang. May unang balita si Darlene Cay. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, isinilang ang healthy baby boy na ito sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. Meet baby Jaden Rayleigh. Pagod man sa panganganak, bakas ang saya ng inang si Ronalyn nang mayakap niya ang sanggol. Hindi lang dahil tinaguri ang New Year Baby 2024 si Jaden Rayleigh, kung hindi siya ang unang anak ng mag-asawang Ronalyn at John Michael. Mula pa sila sa GMA Cavite. Bandang alas 7 raw kagabi dinala sa Fabella si Ronalyn. Ine-expect po kasi natin na medyo mas mabagal po yung pag-progress ng labor pag mga una pagbubuntis. Pero kung sakali man po, sakto naman po siya sa oras na timing po natin na manganganak siya ngayong alas 12 ng madaling araw. Ibang klasing sakit at hirap daw ang pinagdaanan ni Ronalyn habang nagle-labor. Sobrang sakit po, yung lalabas na. Tapos hindi ko na kaya, pero kinaya ko po para kay baby. Pero worth it naman po nung lumabas na si baby, nakita ko siya healthy. Labis daw silang nagpapasalamat dahil 3 taon na nilang sinusubukang magkaanak. Isang malaking biyaya, blessing sa amin mag-asawa. Sana lumaki siyang healthy, matulungin, magalang at may takot sa Diyos. Maging ang kanyang asawa, masayang masaya. Sobrang saya po kasi ngayon pa lang po ako nagantin. Kasi po, tagal po namin hintay po ito eh. Pati po na mga magulang niya po. Kaya aalagaan daw nila ang regalong ito na sumisimbolo sa bagong buhay at bagong pag-asa para sa bagong taon. Wish ko lang naman po maging malusog siya, tsaka yung future niya gagawin ko lahat para sa kanya, sa kanilang dalawa. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Cay para sa GMA Integrated News. Sulit naman daw ang bakasyon ng mga turista sa isla ng Boracay dahil sa fireworks display doon at iba't ibang aktibidad. At may unang balita live, si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim? Yes, Maris, good morning mga kapuso. Minsan lang daw bumisita ang mga turista dito sa isla ng Boracay kaya sinulit na nila ang iba't ibang activities sa pagsalubong ng taong 2024. Napuno nga actually ng tao ang beachfront ng isla kasabay ng engranding fireworks display kaninang alas 12 ng hating gabi. Sa halip ng mga paputok, nag-ingay ang mga bata gamit ang turotot sa beachfront sa isla ng Boracay habang naghihintay sa inaabangang New Year's countdown at engranding fireworks display. Hanggang sa impunto alas 12 ng hating gabi, nagliwanag at napuno ng makukulay na fireworks ang kalangitan. Makikita ang saya at pagkamanga sa mukha ng mga bisita. Ang kanilang biyahe para makarating sa isla sulit daw dahil sa memorable ang New Year experience nila. Ang pamilyang ito, 3 oras na naghintay para masilayan ang fireworks display. Maliban sa fireworks display, isa sa mga kakaibang paraan ng New Year dito ay ang party sa bars. Sa bar na ito, hindi lang customers ang sumasayaw, pati chef din. Ang magkaibigan namang ito galing pang England, hindi raw makakalimutan ang espesyal na New Year sa isla.
So far po, ito yung pinakamasayang New Year experience po namin. Ano natin sabi? Ang ganda po ng fireworks display. Amazing. We loved them. They were amazing. Really good. I have been abroad for a lot of New Year's Eves, but this was really great. The fireworks were fantastic. They lasted ages. They were really spectacular. Loved the vibe. We have mainly spent our time walking down the beach, appreciating the view and having a few drinks tonight. Happy New Year po sa lahat. Maris, kasabay ng pagdagsa ng mga turista habang ini-enjoy ang iba't ibang aktibidad, mahigpit naman ang pagbantay sa seguridad sa tulong ng ating mga PNP personnel na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng isla. Yan ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Maris, mga kapuso, Happy New Year! Maraming salamat at Happy New Year din sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sari-saring aktibidad ang pinagkakabalahan ng mga residente at turista na sumalubong sa bagong taon sa Baguio City. At yan ang unang balita live ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire! Happy New Year, Igan! Masayang inabangan ng mga kapuso ang New Year's countdown na sinabayan pa ng fireworks display dito sa lungsod ng Pino. Sa Baguio City, piniling mamasyal ng mag-anak na sina Jenny Tonggol mula Angeles City, Pampanga para sa selebrasyon ng bagong taon. Ibang-iba raw kasi ang lamig ng simoy ng hangin sa lungsod ng Pino, kaya dito nila piniling mamasyal. Maaga silang nagtungo sa Burnham Park para makaiwas sa traffic at dagsa ng tao. May mga ilang turista ang maagang namasyal sa Lion's Head. Hindi raw kumpleto ang kanilang pamamasyal sa Baguio City kung hindi makapamasyal sa pamosong Lion's Head. Samantala, pasado alas 11 kagabi ng matapos ang misa para sa New Year's Day sa St. Joseph Parish sa Baguio City. Dito muna dumagsa ang mga tao bago nagpunta sa Burnham Park upang masaksihan ang magarbong fireworks display sa lungsod. Excited na inabangan ng mga kapuso ang makulay na fireworks display na nagningning sa kalangitan. Namangha at tuwang-tuwa ang mga manonood na sumabay pa sa indak ng sayawan sa football grounds ng Burnham Park. Ayon sa tala ng PNP, umabot sa mahigit 10,000 na katao ang nakisaya at inabangan ang fireworks display para sa New Year's countdown. Igan, as of 5 a.m., nasa 17 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City at as of 6 a.m. naman, nang dumagsa ang mga turista dito sa Burnham Park, ipinatutupad pa rin ang coding scheme na magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dito yan sa Central Business District at ayon sa BCPO o Baguio City Police Office ay generally peaceful ang naging pagsalubong sa bagong taon. Ngunit nakaantabay pa rin sila para sa ligtas na selebrasyon ng bagong taon. At yan muna ang latest dito sa Baguio City. Happy New Year, Igan! Happy New Year din! Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ingat! May naputukan sa Cagayan de Oro City sa gitna ng maingay na pagsalubong sa bagong taon ng mga Cagayanon. Patay naman ang isang tindero ng gulay matapos barilin. Yan ang unang balita live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Susan, may nangyaring insidente man dito sa Cagayan de Oro City sa Bisperas at pagkatapos salubugin ang bagong taon 2024. Pero may tuturing umano ng otoridad na matiwasay pa rin na sinalubong ng mga Cagayanon ang bagong taon. Mga sasakyang nagsisibusina, mga motor na maiingay, sinabayan pa ng mga makukulay at maiingay na paputok. Ganyan sinalubong ng mga Cagayanon dito sa Cagayan de Oro City ang bagong taon 2024, sabay ang pagsabi ng thank you and goodbye sa 2023. Sa Marcos Bridge na pinakamalaking tulay sa lungsod, tanaw ang mga makukulay na paputok mula sa iba't ibang mga lugar sa syudad. Iilang motorista rin ang tumigil sa tulay upang tignan ang nakakaaliw na atraksyon. Isa sa mga nanood ang mag-amang Alinton na mula pa sa Malaybalay City sa Bukidnon. Pero ang masayang pagsalubong sa bagong taon, malungkot naman sa iilan. Tulad na lang ni Roberto Batangan na residente ng Barangay Makabalan. Panay-aray ang nararamdaman niya sa kanyang kamay. Ito'y matapos aksidenteng sumabog ang kwitis sa kanyang kamay.
Swerte na lang dahil walang daliri ang naputol dahil sa aksidente. Agad naman siyang ginamot ng mga doktor sa Northern Mindanao Medical Center. Ang ospital naka-code white ngayong bagong taon bilang paghahanda sa mga posibleng pagdagsa ng mga pasyente na kailangan gamutin. Pero bago pa man matapos ang 2023, pasado alas 9 ng gabi, Disyembre 31, patay ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Ito'y matapos pagbabarilin sa kanyang ulo. Ang biktima, kinilalang si Alvin Rauring, 35 anyos at residente ng Barangay Kamamanaan, isang tindero ng gulay sa Cogo Night Market. Ayon sa mga saksi, nagtitinda lamang umano ang biktima sa kanyang istante nang biglang lapitan ng isang lalaki at pinagbabaril. Agad naman tumakas ang suspect matapos ang krimen. Ayon sa otoridad, posibleng personal grudge ang motibo sa krimen, ngunit patuloy pa nila itong iniimbestigahan. Sa investigasyon na ginawa ng Soko, 2 bala ng caliber 45 ang kanilang na-recover mula sa crime scene. Isa sa ilalim pa ito sa ballistic examination. Susan, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin na nasa code white status ang Northern Mindanao Medical Center at handa umano sila sa kahit anumang emergency. Happy New Year, Susan, at sa ating mga kapuso. Happy New Year, Cyril Chavez ng GMA Regional TV1 Mindanao. Nagningning ang Sparkle Stars sa pagbabalik ng GMA New Year Countdown sa Mall of Asia Arena kagabi. Dinagsaya ng Kapuso fans, may unang balita, si Nico Wahe. Matapos ang 3 taon, sa wakas, nagbabalik ang GMA New Year's Countdown. Gaya ng dati, sa Mall of Asia pa rin yan ginanap. At mukhang maraming Kapuso fans ang nakamiss niyan sa dami ng Naki-New Year sa mga Kapuso Stars. Maraming fans ang maaga pa lang ay talagang pumila na para makakuha ng magandang pwesto. Gaya ni Josane na alas 9 pa lang daw ng umaga ay nasa venue na para pumila at makita ang kanyang idol na si Kailin Alcantara. Galing pa siyang Pampanga. Hindi pa po nakakapunta dito, first time ko po. Tapos, gusto ko pong makita si Kailin. Sobrang idol po! Si Janice naman gustong-gustong makita si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D at Limitless star Julian San Jose. Alas 3! Kasi mahaba. Ano po kasi traffic pag alas 5 na. Kailangan maaga. Bago ang salubong, nag-perform muna ang ilang Sparkle artists gaya nina Julian San Jose at River Cruz, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, Kailin Alcantara, Sanya Lopez, Andrea Torres, Faith Da Silva, Michelle Marquez D, Ken Chan, Christian Bautista, Sofia Pablo at Allen Ansay at marami pang iba. Ayon sa kanila, na-miss nila ang pagpe-perform sa GMA New Year's Countdown. Masaya, grabe. Napakaraming tao and naramdaman namin na talagang after the pandemic, talagang sabik na yung mga tao na alam mo yung mag-celebrate ng countdown, ng sama-sama. Napapasalamat kami kasi dito nila napili mag-New Year sa MOA, kasama ng mga GMA artists. Sobrang saya. First time ko na-experience yung ganitong live ulit sa SM MOA. And grabe, sobrang saya experience. Excited na ako kaagad for next year. Si Sanya, talagang na-miss daw makasama sa New Year salubong ang mga Kapuso fans. Super happy talaga kami. Actually, kaming lahat excited para dito. Nakakatuwa na makikita naman natin ang buong Mall of Asia punong-puno. Ganon din si Christopher Martin. Ito yung pinakaabangan ko eh. Twin Hearts pa lang kami. Kami mga twins. 16 pa lang ata ako, nagka-countdown na ako. Sobrang nostalgic tong feeling kasi this is the first time ulit na nakapag-ano ko in sobrang daming taon. Sobrang ito pa rin yung feeling talaga. Sobrang dami pa rin natin mga Kapuso na sumasabaybay. Happy naman ang first-timer sa countdown na si Rabia Mateo. Super happy kasi at least, diba, after the pandemic, parang it's giving us hope na everything is almost back to normal. Siyempre, kailangan pa rin natin mag-ingat, pero yung entertainment industry nakakabawi na siya. And seeing all of the people out there celebrating their New Year with hope in their hearts na sana mas maganda pa ang salubong ng 2024. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News.
Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.